Bibili ba ako ng franchise o magsisimula na lang ako ng sariling brand? Tanong mo din ba yan sa sarili mo kaya hanggang ngayon hindi ka pa din makapagsimula ng iyong food business? Yan ang ating sasagutin sa video na to. Hihimayin natin ang mga pros and cons ng 200 sa pagsisimula ng food business. Kaya siguraduhin mo nakatuto ka, maglapas ng ballpen at papel at napakarami natin pag-uusapan. Good morning sa iyo kapatid, saan mang parte ng mundo ka nanonood ngayon. This is your food business bro, Zach Sakdalan, and you're tuned in to the Food Entrepreneurs Channel, kung saan pinag-uusapan natin lahat ng kailangan mong matutunan kung paano mo patatakbuhin ang iyong food business. Kung bago ka sa channel ko, please subscribe to the channel at i-click mo na din ang notification bell para updated ka palagi sa bawat session natin at sabay-sabay nating aralin ang mundo ng pagnenegosyo ng pagkain. Paki-like na din ang video na to. Ano nga ba ang pinaka-best way sa pagsisimula ng isang food business? Madami kong nadidinig na sigurado kang kikita kapag bumili ka ng franchise. Pero ilang branch na ba ng Jollibee ang nakita mong nagsara? Jollibee na yun ha? Isa yan sa pinakamalaki at pinakapopular na fast food chain dito sa ating bansa. Pero marami pa ding mga branches nilang nagsasara, especially yung mga franchise nila. Sa totoo lang kapatid, wala talagang tamang sagot kung ano ba talaga o saan ka ba talaga mas kikita. Bagkus ito ay nakadepende sa kung anong klaseng tao ka. Ikaw ba ay isang businessman o isang entrepreneur? Kung napanood mo yung video natin tungkol sa 5 bagay na dapat mong malaman bago ka magsimula ng isang food business, ipinaliwanag natin doon ang kaibahan ng isang businessman at isang entrepreneur. Tamang narinig mo kapatid, magkaiba yun. Kung hindi mo pa napapanood ang video, ay ilalagay ko dito sa itaas ang link ng video na yon para mapanood mo din. So ano nga ba ang pros and cons ng isang franchise? Unahin muna natin ang mga pros nito. Pro number 1, meron na itong concept. Hindi mo na kailangan mag-isip kung ano ang magiging unique selling proposition mo. Hindi mo na rin kailangan mag-R&D. Trinabaho na ito ng franchisor. Ibebenta mo na lang ang produkto nila. Pro number 2, meron na tong brand. So, hindi mo na kailangan mag-isip ng magandang pangalan na papatok sa mga tao. Hindi mo na kailangan magbayad sa mga graphic artist para gumawa ng logo mo o kung ano mang dapat na kulay para sa brand mo. Hindi mo na din kailangan magbayad ng isang brand strategist para malaman mo kung paano mo ipipresent sa publiko ang iyong brand. Pro number 3, meron na din itong market share. May advantage ka na agad once mag-operate ka dahil kilala na ng mga tao ang iyong brand. Nakaka-capture na ang iyong brand ng kanilang market share kaya hindi mo na kailangang problemahin manghikayat pa ng tao na subukan ang iyong produkto. Pro number 4, meron na itong sistema. Hindi ka na mamumroblema kung paano mo paaandarin ang daily operations mo. Hindi ka na din mangangapa kung ano ba ang dapat mong gawin sa iba't ibang klase ng sitwasyon na pwedeng pagdaanan ng iyong negosyo dahil nga may sistema na ito. Ipapatupad mo na lang. And last but not the least, pro number 5, meron na itong marketing support. Ang pinakamahirap gawin sa isang negosyo ay ang mag-market. Hindi mo na kailangan mag-isip kung anong dapat mong gawing pakulo para bumili ang mga tao sa'yo. Hindi mo kailangan gumastos ng napakalaki para lang makapag-advertise ka. May sariling marketing team kasi ang mga franchisor na ang tanging trabaho lang nito ay ang mas makilala pa ang inyong brand. Sa maliit na kontribusyon sa bawat franchisee, mas malaki ang nagiging budget nito for advertising na kung saan magbe-benefit naman lahat ng mga franchisees dito. O, diba? Ang saya bumili ng franchise, ano? Kung titignan mo ang lahat ng pros, parang talagang walang kalugi-lugi. Pero syempre, lahat ng pros ay may cons din. So, tignan natin kung ano itong mga cons na ito. Con number 1, kailangan mo ng malaking puhunan. Gagastos ka dito ng hindi bababa sa 150,000 hanggang sa 5 to 10 million depende sa klase ng food business na pina-franchise mo. Habang mas lumalaki ang brand, mas lalo itong nagmamahal. Take note, hindi pa dito kasama yung gagastusin mo sa pagpapaayos ng iyong pwesto o yung mga advance at deposit mo sa iyong landlord. Con number 2, wala kang freedom to implement your own ideas. Gusto mo magpa-promo? Hindi pwede. Gusto mo magtaas ng presyo? Kailangan mo sumunod sa SRP. Gusto mo magpalit ng supplier kasi may nakita kang mas mababa?
grounds for termination yan. So, kung franchisee ka, wala kang ibang options kundi ang mag-comply sa kung ano lang ang nakasaad sa inyong kontrata. Con number 3, hindi ka pwedeng bumuo ng sarili mong brand with the same concept. Ayaw mo nang i-renew yung kontrata mo kasi feeling mo, alam mo na yung ins and outs ng business. Kaya mas gusto mo na lang na bumuo ng sarili mong brand with the same concept. I'm sorry to say, kapatid, pero kadalasan ang mga franchise agreement ay merong kasamang non-compete clause. Ito ay nagbabawal sa isang franchisee na kalabanin ang franchisor gamit ang sarili nitong concept. Kahit ilagay mo pa sa pangalan ng ibang tao ang negosyo, ay maaari pa din itong matunto ng franchisor. At kung mapatunayan nga ito, pwede ka ditong mademanda. Con number 4, hindi mo pwedeng basta ilipat ang iyong pwesto. Kung sakaling mahina ang benta sa area mo, hindi ka pwedeng basta-basta magdedesisyon na ilipat ang iyong pwesto sa ibang lugar. Kailangan muna kasi itong aprubahan ng franchisor at maaari itong ma-deny, lalo na kung meron ding ibang franchise dun sa lugar na yun. Dahil bawat franchisee ay merong tinatawag na exclusive territory na nakasaad sa inyong kontrata. At kung malakas naman ang kita at gusto mong magdagdag ng iba pang branch para madagdagan din ang kita mo, kailangan mo pang humingi ng approval mula sa franchisor. Hindi lahat ng franchisee na gusto pang kumuha ng additional franchise kahit may pambayad naman ay napagbibigyan. Dahil dito, mas nalilimitahan ang potential mo na mas kumita pa ng malaki. Ngayon, kung ikaw ay isang businessman o isang tao na magaling mag-implement ng mga polisiya o sistema at gusto na maliit lang ang risk, perfect sa'yo ang franchise. Disclaimer lang guys hindi lahat ng franchise na nakikita nyong binibenta online ay meron ng sistema. Nauuso kasi ngayon yung mga tinatawag nating budol franchise, kung saan bubuo lang ito ng brand at ibibenta yung franchise na wala namang proven concept. Kaya mahalaga na maging mapanuri tayo sa mga franchise na napipisil nating bilhin. Siguraduhin natin na yung franchisor ay na-establish na yung lahat ng mga nabanggit nating pros. Kung bubuo ka naman ng sarili mong brand, lahat ng pros na nabanggit ko sa isang franchise, siya naman ang mga cons nito. At kung ano naman ang mga cons ng isang franchise, siya naman ang kanyang mga pros ng sarili mong brand. Kaya naman mas mataas ang risk nito. Ngunit mas may flexibility ito. Kaya bagay ito sa mga entrepreneurs o yung mga taong creative na mahilig gumawa ng sarili nilang sistema. So nakapag-desisyon ka na ba? Bibili ka na ba ng franchise o bubuo ka na lang ng sarili mong brand? Comment mo naman para mapag-usapan natin sa mga susunod pa natin mga videos. Join ka na din sa ating community sa Facebook. Click mo lang yung link sa description. At muli, ito si Zack Sakdalan, ang inyong food business bro na nagsasabing mas masarap kumita kapag masarap ang tinda.